Magandang araw, ako po si Christian Esguera at narito po yung ating 5 takeaways mula po dito sa day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Well, number 1, nasaksihan po natin yung masterclass ng magkapatid na sina Pia at Alan Peter Cayetano pagdating po dito sa pagkakaiba ng pagiging condescending at patronizing. Ganito po kasi nangyari. Ikine-question po nila yung move to designate a presiding officer dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ini-insist nila na dapat daw ang gumanap bilang presiding officer ay yung Senate President at ito ay si Senate President Sherwin Gatchalian. Kung titingnan niyo po yung mga katagang binitawan nito magkapatid, parang pinagbumukha po nilang bobo yung lahat po ng mga senador na hindi po sang-ayon dun sa kanilang punto. Pero narito po yung pagkakaiba. Si Pia Cayetano, outright condescending. Talagang ipamumukha sa'yo na wala kang common sense. Diba? Panoorin niyo po ito. For those who are not lawyers, you definitely have consultants who are lawyers. Wala naman siguro ni isang senador dito na walang consultant na abogado. Kahit ako abogado, ang dami ko hong staff na abogado din. Why? Because these are legal issues. But let me just quote, because I know the Senate President doesn't have time to call on all the lawyers. So if you ask your lawyers in your staff, I'm sure nag-abala sila to look at the constitutional records, to look at the journal. I'm sure. And if they did not, please take your cell phone now and text your staff. Ask your staff. May I ask you, dear colleagues, let's do our job well. Mag-abala naman tayo. Read it yourself, ask your staff to print a copy. In fact, on that note, may I ask Senator Alan's staff to print a copy and give it to all our colleagues. Mabilis lang yan, hindi na yan mapapatagalan. Show it. We can take judicial notice naman po siguro of it. Siguro naman, alam na natin ang ibig sabihin ng judicial notice. Ito naman po sa Alan Peter Cayetano, mas patronizing kesa condescending. Panoorin niyo po ito. I want to avoid that this impeachment trial will be declared null and void. I want to avoid walkouts. I want to avoid any delays, Mr. President. The Senate President is more than capable. He said he is willing. He said he is ready. He has been in many situations in his life that people say you cannot do it, but he has done well. He has studied. So what's the issue? Why do we have to vote for a presiding officer, Mr. President? So ano yung pagkakaiba? Yung patronizing, mukhang pinupuri ka, pero actually, iniinsulto ka. At yun yung ginawa ni Alan Peter Cayetano, particularly dito kay Senate President Sherwin Gatchalian. Tsaka lumalabas din na mukhang hindi pa nakamove on itong magkapatid na Cayetano dun po sa pagkakatanggal nila bilang dating majority. Diba? Naalala niyo po yung very tumultuous and short-lived Senate presidency ni Alan Peter Cayetano kung saan mas nakita natin siyang very very visible sa kanyang live selling dito po sa Facebook live niya kaysa po doon sa aktual na trabaho na ginagawa dapat ng isang Senate President at mukhang nag-carry over pa rin yung bitterness na magkapatid na Cayetano dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Number 2, pansin niyo rin po ba yung parang kinakapos ng hininga itong si Senator Pia Cayetano? Medyo surprising, no? For someone na very active ang lifestyle, talagang into sports, and we understand, nasa Hyrox siya, no? Pero habang nagsasalita siya kahapon, parang kinakapos siya ng hininga. Ganun po ba pag masyadong gigil dun sa kanyang mga punto? Ito ba yung gusto kong sabihin sa inyo, no? Dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dapat paalalahanan yung mga katulad din na Senator Pia Cayetano na hindi na sila regular na senador dito. Sila po ay umaakto dapat bilang isang senator judge. Ang trabaho nila dinggin, litisin at desisyonan itong impeachment case. Kaya hindi dapat binibigyan ng puwang, wala dapat puwang sa mga ganitong patotsada. If His Honor will insist that we have to call a regular session, we have to be in session to amend the impeachment rules, di tawagan niyo po ang Malacanang. Nagpa-special session naman po siya, di ba? With all due respect. In any case, ito importante to, di ba? Di kung pa-i-insist nyo na yung impeachment amendment na yan kailangan gawin ng special session, papatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority. Di ho ba?
Yung mga ganyan dapat iniiwan na po yan doon sa Senate plenary session kung saan sila ay isang regular na senador. Doon sila magpatutsandahan. Pero dapat tinatanggal yung mga ganyan dito sa impeachment trial itself. Kasi clearly, lumalabas yung hindi lang bitterness ng isang senador tulad ni Pia Cayetano, kundi yung kanyang bias. Number 3. Well, ang galing din talaga nitong si Senator Chis Escudero, no? Isipin nyo, from the infamous Mr. Forthwith, not so long ago, siya na ngayon, yung presiding officer nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. How's that for a comeback? Ganun ba kasadsad yung options ng Senado ngayon at walang ibang pwedeng presiding officer kundi si Senator Chis Escudero, given his track record doon sa dapat ay impeachment trial ni Vice President Sara Duterte last year? Kaya talaga mahalaga pong tingnan. Mahalaga po talagang busisiin, silipin yung bawat aksyon nitong si Senator Chis Escudero bilang presiding officer dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Is he out for redemption? Is this his redemption story? Or baka naman he has something more cunning up his sleeves? Yan po yung babantayan natin. Number 4, pag-usapan po natin itong powerful opening statement ni lead House Prosecutor Jervil Luistro. Alam niyo po, during the pre-trial conference, meron po lumabas na balita and later on dinebunk po ito na nilamon daw ng buhay nitong lead defense counsel ni Sara Duterte, itong si Jinky Luistro. Na-debunk na po yan. Pero kung pag-uusapan po natin yung opening statements nitong magkabilang panig kahapon, clearly, lamang na lamang po yung opening statement na dineliver nitong si Representative Jinky Luistro. Nakita po natin yung successful na pagtatahi niya doon sa importansya nitong call for accountability, kung bakit napakahalaga nitong pagpapanagot sa Vice Presidente gamit po yung proseso ng impeachment doon po sa buhay pinagdaraanan ng mga ordinaryong Pilipino. Kasi yun po yung mga tanong dati, no? What's in it for us? What's in it for the ordinary Filipino? Kung ma-impeach and later siguro ma-convict itong Vice President. Importante po ito dahil pera po ng bayan ang pinag-uusapan dito. Yun po yung isa po sa kanyang mga ipinunto. And mahalaga na talagang nakatutok siya doon sa sinasabi niyang lakas ng ebidensya laban po dito sa Vice Presidente, at yun po yung dapat himayin, yun po yung dapat tingnan, yun po yung dapat timbangin ng mga senator judges dito po sa trial na ito. And take note, hindi nagbabasa kahapon ng kanyang prepared speech itong si Congressman Jinky Luistro. She was speaking from the heart. She was speaking with raw conviction. At yun po yung dahilan kung bakit powerful itong kanyang opening statement. Number 5. Puntahan naman po natin yung opening statement nitong lead defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Well, ito po yung first time na ako po, no, mapanood itong si Attorney Sheila Sison, and to me, medyo magaspang po yung kanyang delivery. Medyo abrasive, which to me is consistent with the personality of her principal, meaning the Vice President. Medyo nagtataka lang ako kasi kung mapapansin nyo po, over the past several months, tila meron talagang effort itong Vice President para ayusin naman kahit papano yung kanyang public image. Diba? Medyo magpa-tweetams, medyo magpa-cute, medyo is-soften yung kanyang public image. Na alam natin na hindi po ito yung tunay na Sara Duterte. Dahil yung tunay na Sara Duterte, yun po yung palamura, yun po yung magaspang, yun po yung bastos, nananapak ng sheriff, yun po yung nagbabanta na may papapatay. At ito nga po, pinag-uusapan natin yung kanyang banta laban mismo sa buhay ng presidente. Pero nandun yung effort, di ba? Para ayusin yung kanyang public image. Pasayaw-sayaw, di ba? Pa-cute-cute. Ang problema, habang ganun, yung ginagawa ng Vice Presidente, yung pagdi-deodorize sa kanyang public image, mukhang hindi po consistent ito ng mga demeanor ng kanyang mismong lead defense counsel. And sa akin po, I don't want to give them any unsolicited advice, pero kung magiging ganito yung talagang actuation ng kanyang
lead defense counsel, baka po hindi makatulong sa kanyang kausa. Baka lalo po mas maraming mainis dito sa Vice Presidente dahil po dito sa demeanor ng kanyang lead defense counsel. Para ba kasing gigil na gigil at parang gustong mang-away? Diba? Hindi ko alam kung personality lang po niya talaga yan. Pero to me, it doesn't help the cause of the Vice President. And of course, gusto natin puntahan yung mismong laman ng kanyang opening statement dahil you would think na by this time, may mga bagong arguments, may mga bagong puntong ilalahad itong kanyang kampo. Pero ganun pa rin, same issues, jurisdiction, constitutional, procedural, di ba? Dapat siguro sagutin na. Di ba? Once and for all, ginawa ba ng Vice Presidente o hindi? At eto, yung mga ebidensya ipakikita namin to controvert, to debunk these claims by the prosecution. Di ba? Magkaalaman na hindi nagagamit ng yung mga hirit na tipong, hindi, binoto siya ng more than 32 million Filipinos. Yan sagot doon. Ano ngayon? It doesn't add up. Diba? It doesn't make sense para banggitin na, teka, mas maraming boto nakuha yung Vice Presidente kumpara doon sa mga miyembro ng prosecution, ng mga kongresista. Hindi po, di ba? Magkakaiba naman talaga ng constituency yan. You cannot even compare, let's say, the number of votes gotten by the Vice President and those gotten by the senators. Dahil magkaiba po yung posisyon na tinakmuhan. Diba? Ganun din po yung presidente at saka vice-presidente. Kaya very illogical po yung mga ganung puntong binabanggit. And nakita natin talaga na punong-puno ng whataboutism at gaslighting itong opening statement ng defense team kahapon. It didn't look good. So anyway, day 1 pa lang naman ito. Tingnan natin kung paano pa mag-unfold itong impeachment trial in the days ahead. Okay? Yan po ang ating 5 takeaways. Ako po si Christian Esguerra. So help me God.